Pangangalakal ng mga babaeng probinsyana ang pinagkakakitaan ni Ami Rose. Binabantayan ko yung mga magagandang mga kadalagahan at kinakaibigan ko. Tinatapat ko yung babae. Sa club ka papasok, kikita ka ng libo-libo. Yung 50,000, simple lang sa'yo. Wala pang isa magkikitain mo yun. Basta sumunod ka lang sa gusto ko. At pagdating doon sa kanilang magulang, haharapin ko naman yun. Ang pasok naman namin doon, hindi sa club ang trabaho, kundi sa SM, sa mga grocery, mga department store ang papasukan. So, tuwan-tuwa naman yung nanay. Ibinabagsak ni Ami Rose ang mga babaeng nakukuha sa mga kilalang club dito sa Kalakhang, Maynila at ipinagbibili. Malakas po yun. Bawat ulo po doon, may share ako sa may-ari. Nang magkahigpitan sa ganong klaseng negosyo, tinakasan ni Ami Rose ang ningning ng Maynila at humanap ng panibagong mapagkakakitaan sa Cavite. Dito naisipan ni Ami Rose na pasukin ang pagpa-floor manager sa club. Hindi ko rin mabilang ang mga naibenta ko na mga sinira ng mga kalalakihan, ng mga GROs, mga dancers, ng mga underage pa sila, may mga 12 years old lang. Malakas man ang kanyang kinikita, nauubos naman ito sa mga lalaki at sa shabu na madalas niyang binabatak. Di naglaon dahil sa kagustuhang kumita pa ng malaki, itinutulak na rin niya ang mga elementong ito. Pusher po ako dati at talagang matindi po. Kapag gusto kong magkapera, gumagawa ko ng paraan. Andyan yung mangutang ako, binabayaran ko yung babae ang binabayad ko. At kahit may lalaking kalipin si Ami Rose, hindi pa rin niya pinalalampas ang mga waiter at mga lalaking kanyang natitipuhan. Sa ganong tagpo umiikot ang buhay ni Ami Rose araw-araw. Hanggang isang araw, nakilala niya si Joe, ang pamangkin na may-ari ng club. Tinanong ko siya, sabi ko, anong gusto mo, sir? VIP? Ordinary? Iba yung naging reaction niya, na ang sabi niya sa akin, di ko nakakalimutan yung God bless you. Nanlambot po ako. Para bang doon sa tinatayuan ko, hindi ako nakaalis, kundi tumitig ako sa kanya ng talagang hindi ko maisip kung ano yung dapat kong gawin. Basta tiningnan ko lang siya. Hanggang sa nakita ko siya, umikot-ikot yung kamay niya na pinagpipre pala niya yun. Pati counter, yung lahat ng lugar na yun, nililihans pala niya yun. At pagkatapos noon, dire-diretso na siya umalis. Kinabukasan na nang malaman ni Ami Rose na kamag-anak pala siya ng may-ari at isa pala siyang pastor. Sabi niya, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Nag-isip ako. Sabi ko, parang hindi ako maniwala na mahal ako ng Panginoon. Wala na akong pag-asa. Kasi kung sasabihin mo mahal ako ng Panginoon, hindi ako naniniwala. Bigla nilang binuklat sa akin yung John 3:16 na ipinakilala nila sa akin yung pag-ibig ng Panginoon. First time na narinig ko yung salita ng Panginoon through them, na nakita ko naman yung pagpapaliwanag nila kung gaano nga kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Pero isa pa rin ang naging sa loobin ko na wala na akong pag-asa. At kung ano man kako yung gawin sa akin ng Panginoon, handa na ako pumunta sa impyerno kasi talagang alam ko yung aking ginagawa. Hindi na ako mapapatawad. At nang umalis ang mag-asawa, nakadama ng pagkabagabag si Ami Rose sa kanyang mga narinig. Umabot ang magdamag, hindi po ako nakatulog. May pag-asa pa kaya ako? Totoo kaya yung sinasabi ng mag-asawang ito? Dahil sa pagmamahal ng mag-asawa sa mga babaeng naging biktima ng prostitusyon, ibinukas nila Pastor Joe at Rebecca ang kanilang bahay para sa isang Bible study. At dito, inimbitahan niya si Ami Rose at ang kanyang mga alaga, maging ang may-ari ng club na dumalo. Walang patid yung pagpapakain nila talaga. So inisip ko kasi araw-araw binibigay sa akin ng manager ko yung pamerienda. So ang inisip ko, makaka-discount ako sa mga tauhan. Sa dalas ng pagpunta-punta ni Ami Rose sa Bible study, nahiwagaan siya sa kapangyarihan ng Panginoon na laging nababanggit ni Pastor Joe sa kanyang pagtuturo. Marunong ako mangkulam. Sabi ko, testingin ko nga itong mga ito. Kasi sinishare nila sa amin, ang Diyos ay makapangyarihan. Tingnan ko kung gaano sila kagaling. So talagang nagpinitin siya po ako, hindi ko kinainan yan. Isang Biyernes, saka Martes, talagang pinalakas ko yung power ng kadiliman na yun. Yung tinatawag na sumpit, pagka mayroon kang karayom, ilalagay dito sa palad mo. Tapos babanggitin mo yung Latin. Ilalagay mo dito yung karayom na yun. Pag hinipan mo yan, inuutosan mo yan na tumusok ka doon sa puso ng taong ito. At
manatili ka doon hanggang sa mamatayon, talagang nung hinipan ko yun, lumipad siya. Pero bumalik na malambot siya. Hindi talagang tumalab. So sabi ko talagang matindi yung power ng mga taong ito. So minanmanan ko pa rin sila. Sabi ko, tingnan ko nga kung mga mababait. Tiningnan ko. Talagang sinusubukan ko sila. Lahat ng mga tao pinapupunta ko doon. Kumain kayo ng kumain. Pag nagreklamo ito, wag na tayo mag-attend. So talagang nag-a-attend kami doon ng nag-a-attend. Hindi naman sila nagre-reklamo. At nangyayain ni Pastor Joe si Ami Rose at ang kanyang mga alaga na magsimba. Sumama naman ang mga ito sa kanya. Doon sa kanilang pagpupuri, ang ingay. Pero ang gusto ko lang yung lugar. Ang ganda naman ng church. Sana laga ko mag-church dito. Sa patuloy na pagdalo-dalo ni Ami Rose sa gawain ng Panginoon, unti-unti niyang nakilala ang Diyos na dati kanyang binabaliwala. Ipinagpapasalamat din ni Ami Rose sa Panginoon ang kabaitang ipinapakita ni Pastor Joe sa kanya dahil sa takot na mabaril at kakulangan na rin ng kaalaman niya sa Biblia. Hindi nagawang mahiwalayan ni Ami Rose ang kinakasama at sa halip, inihanda niya ang sarili sa pagtatanong sa mga kapatirang maaaring makatulong sa kanya. Sabi ko, saan ka ko ang basihan na bawal pala yung kauri mo magkaroon kayo ng relasyon? Binigyan ako ng verse na yung Sodom and Gomorrah. Binasa ko po yun. Natakot ako ng husto. Sabi ko, talagang grabe, nakakatakot pala ang ganitong sitwasyon. So doon sa pagkatakot ko, nag-desire ako na talagang pumasok sa puso ko yung magpatuloy sa Panginoon. Nagbasa ako nagbasa ng salita ng Panginoon hanggang sa naunawaan ko unti-unti yung mga nakasulat doon, kung ano yung mga bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. So that time, na-inlove ako sa Lord. Umalis ako papuntang Batangas. Pero dala-dala ko yung mga shinare sa akin. Tanda ko pa rin yun, yung 1 John 3:9. Ang tunay na Krisyano ay nagpapatuloy. Tinago ko po yun sa puso ko. Hanggang nandun ako sa Batangas, kailangan kong mag-church dito. Yung church na yun na dinadaluhan ko, sabi sa akin ng pastor, kapatid, pwedeng dito ka na sa Mission Hall tumira. Sabi niya, may kuling ka eh. May plano sa iyang Panginoon. Pumayag naman ako. Doon ako tumira. Hanggang sa doon, dinisciple kami. Marami ng mga nagtuturo sa amin hanggang sa naunawaan ko ng gusto yung salita ng Panginoon. Sinimulan niya ito sa pagbabago mismo ng kanyang pagkatao. Gusto kong baguhin mo ako ng gusto. Maging ang pangalang Ami Rose ay iniliming na rin niya at binuhay ang pangalang Brother Brian Tarinting kasabay ng kanyang tunay na pagbabago. Sa pagbabalik ni Brian sa Naik, Cavite, isang bagong nilalang ang humarap kay Pastor Joe. Labis na katuwaan naman ang nadama ni Pastor dahil nagbunga ang lahat ng kanyang pagpapagal. Nang puntahan ni Brian ang kanyang bayang tinubuan, ang Samar, isinama niya si Pastor Joe. Laking pasasalamat niya dahil ang kanyang pagbabago ang naging daan upang tumanggap lahat ng pamilya niya sa Panginoon. Praise the Lord. Hindi sila nag-atubili. Lahat po, pati mga kapatid ko ngayon, nailapit ko yun sa Panginoon at kaming lahat ay naglilingkod ngayon sa Panginoon. Doon po sa aking mga pinanggalingan, yung mga GROs na yon, mga waiter, yung lahat ng aking mga kasamahan, pinagpapasalamat ko sa Lord dahil lahat yan sila tumanggap sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, napakabuti mo na. Inahon mo ako sa ganitong trabaho. Dahil kung hindi, magpapatuloy pa rin yung ganong gawain. So sa Panginoon pala walang imposible. Pinalaya niya ako.